Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Mga DDS, tanong ko lang, napainom nyo ba si Kuya nyo Boy Lighter bago nyo pinagsalita dyan sa rally nyo? Kasi kung ano-ano ho ang kanyang ginapangwal dati, kung ano-ano ho ang kanyang ginapang yaw-yaw. Ang lakas-lakas makasigaw na bugok at lutang si Pangulong Bongbong Marcos, siya pala itong nagmukhang tanga-tanga. Sorry sa words ha. Di ba? Ngayon ho natin nakikita talagang wala ho talaga siguro laman ang utak nito. Kumbaga ano talaga ito? Kumbaga basta lang kay makapagsalita. Kumbaga mima lang, may masabi lang. Kasi paano nadamay ang pangalan ni Bintulpo? 'Di ba? At ngayon ho natin makita dito kay Boy Lighter, talagang siguro hindi ba siya nag-iisip? Hindi niya ba muna pinag-iisipan ang kanyang mga sinasabi bago niya sabihin sa harap ng kanyang mga kapwa DDS? Kasi alam mo Boy Lighter, nagmumukha ka ng tanga-tanga. Oo. Sorry sa words ha, pero yun naman talaga ang totoo. So ito nga ho mga ka-action, mga kakamping, binanatan niya nga ho dito si Senate Risa, Senate Bam, Tito Soto, Ping Lacson at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ba naman ang pangalan ni Bintulpo na damay? Ito ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Tama yung ginawa nila Bentolpo, nila Pam Aquino, nila Risa Ontiveros na nag-walk out at dapat wag na kayong bumalik sa Senado. Yes! Dahil ang tagal nyong naging majority, wala kayong nagawa at naipakulong. Ilang buwan yang si Pinky Lacson sa Blue Ribbon, walang naipakulong o naipasapi ng congressman na magnanakaw. Ilang buwan yang uto-utong namumuti na ang buhok sa kakasinado, bugok pa rin na si Tito Soto, wala pa rin naipatawag at naipakulong. Namumuti na nga ang buhok na Senado, bubo ka pa rin. Diba? At dahil doon, hanggang doon na lang, baka bukas sampalin na naman tayo ng kaso. Kaya yung mga kababayan yung pinalabas nila ngayon sa payarang media, sa GMA, pati sa mga TV Patrol, sabi ni Bongbong Marcos, wala palang katotohanan yung barilan sa loob ng Senado. Drama lang pala, fake lang pala. Presidente at bugok at lutang at paano mo sasabihin na fake yung nangyaring putukan kung yung mga salamin sa loob ng Senado basag ng bala ng NBI mong ututo? Diba? Kaya tayo ay palagi pa rin nandito dahil gusto natin mawala na si Bongbong Marcos. Ngayon Boy Lighter, sino ngayon ang bugok at lutang? May senador na ba tayo na Bintulpo? Nakasama sa pag-walkout nila Senate Risa, Senate Bam Aquino? Abay, ang nakita ko ho doon, si Erwin Tulfo. Walang Bintulpo. Di ikaw itong lutang? Di ba? Si Bintulpo, andun yun sa kanyang programa. Doon ho yun, nagyayaw-yaw. Oo. Di ba? Walang Bintulpo doon at walang Bintulpo na senador. Hello? Tulog ka ba? Di ba? Ngayon, sino ba talaga ang bugo? Di ba? Bakit? May kapangyarihan ba ang Senado na magpakulong ng mga any resource person na pinapatawag nila dyan regarding sa flood control scandal? Abay, isip-isipin nyo ho muna, kung may kapangyarihan ba ang Senado
na magpakulong ng any resource person na pinapatawag ho nila dyan o iniimbestigahan ho nila dyan. Diba? Magbasa ka ho sa batas kung ano lang ho, kung hanggang saang limitasyon lang ang Senado. Bago ka ho magkuda dyan sa harap ng mga kapwa mo DDS na nagmukha ka ng tanga-tanga dyan, na hindi mo muna iniisip kung may kapangyarihan ba ang Senado magpakulong ng any resource person na pinapatawag nila o iniimbestigahan nila dyan sa Blue Ribbon Committee. Eto, bibigyan kita para nang sa ganun magkaroon naman ng kaalaman ng utak mo. Ang Senado, ang Kongreso, sila ay may kapangyarihan lamang na mag-imbestiga ng sino man na mga any resource person. Yan lang ho ang kanilang trabaho. Imbestigahan lang. Pero wala ho silang kapangyarihan na magpakulong. 'Di ba? Pero dahil nga ho sa kanilang pag-iimbestiga, dyan ho pinag-aaralan ng mga sangay ng korte sa Pilipinas kung sila ba ay dapat sampahan ng kaso. At doon na ho gugulong yan sa korte, hindi dyan sa Senado. Dahil wala namang kapangyarihan ang Senado na magpakulong ng any resource person na pinapatawag ho nila dyan. Sila po ay nag-iimbestiga lamang. Malinaw ho yan, boy lighter. Huwag kang kasing piling magaling na nagmukha ka naman tanga-tanga dyan sa harap ng iyong mga kapwa DDS supporters. 'Di ba? Sorry ho sa words ko, paulit-ulit ko ho sinasabi na tanga-tanga ka talaga. Kasi yan naman ho talaga ang totoo. 'Di ba? Ako hindi ako nagmamagaling dito. Hindi ho ako nagmamagaling sa aking programa. Dahil hindi naman ho ako abogado. Pero bago ko sabihin ang mga sinasabi ko dito, pinag-iisipan ko ho muna kung tama ba o mali. Hindi din po ako perpekto, 'di ba? Ngayon, diyan sa sinabi mo na hindi ka naniniwala na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bakit umabot sa putukan at fake pala ang putukan, yun ho yung obserbasyon ng Pangulo 'Di ba? Kahit naman ho ako yun naman talaga ang observation ko. 'Di ba? Sasabihin ni Cayetano, under attack ang Senado. Paano nga ho naging under attack ang Senado kung ang una na nagpaputok ay ang tao ng Senado? 'Di ba? Under attack ba 'yon? Ngayon, kung kini-question mo kung bakit basag ang mga salamin, di tanungin mo doon si Sergeant at Arms. Mau-aplas ka kasi siya doon ang nagpaputok. O siya tanungin mo. Kung ayaw mo man maniwala sa kay Pangulong Bongbong Marcos na tinawag na fake ang putukan, bahala ka sa buhay mo. 'Di ba? Sasabihin mo bugok at lutang ang Pangulo? Siya lang naman ang bugok at lutang na nakulong si Kibuloy, na ipasara ang pugo, nadala sa dahig si dating Pangulong Duterte. Ano pa? Yung mga inimbestigahan sa Kongreso, inimbestigahan sa Senado regarding sa flood control scandal, ayan, nakakulong habang gumugulong ang investigasyon. 'Di ba? Tapos sasabihin mo walang naipakulong ang Senado? Tama naman ho kayo kasi wala naman talaga kapangyarihan ang Senado magpakulong ng any resource person. Pero dahil nga ho sa kanilang investigasyon at kinikilala ng Korte Suprema na sila ay may kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga katiwalian o sino mang mga opisyal na sangkot sa katiwalian, sila po ay kinikilala ng Korte Suprema na may kapangyarihan based na rin sa 1987 Constitution. Okay? At least sila yung naging way ang Senado para makakuha ng lead ang korte kung ito ba ang mga any resource person ay kung pwede ba ito pailan nila ng reklamo o kaso. Yan, isa lang yan. Di ba? Yan lang ho ang trabaho ng Senado. 'Di ba? Ang mag-imbestiga lang ho sila. Pero dahil nga ho sa kanilang investigasyon, nakakakuha ng lead ang korte para mag-file ng reklamo sa any resource person na iniimbestigahan nila. O ano ang nangyari? Andyan, nakakulong ang Diskaya.
habang gumugulong ang investigasyon at ang iba pa. Oh, di ba? Oh, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!